Si Will ay isang estudyante sa Magic Academy. Pero may isang problema. Hindi siya nakakagamit ng magic. At sa mundong ito, iyon ang ibig sabihin ng pagiging walang kwenta. Walang halaga, walang pag-asa, at walang lugar. Kaya araw-araw siyang minamaliit at tinatapakan ng mga mas malalakas sa kanya. Sa academy ng mga mage, isa lang siyang pagkakamali. Pero hindi siya tumitigil dahil may dahilan kung bakit siya lumalaban. Ang makarating sa tuktok ng tower, maabot ang taong hindi niya kayang iwan sa El Paria. At sa pagsisimula ng Season 2, inanunsyo na the first day of the graduation final has come. Sinabi ni Professor Wertner, sigurado akong marami sa inyo ang hindi pa nakakaayos ng inyong emosyon. Pero hindi natin maaaring hayaan na tumigil kayo. Papalapit na ang pagtatapos ng taon. At para sa inyong mga ika-6 na taon, ito na ang inyong huling pagsusulit. At halos lahat ng mga estudyante ay na-excite. Ipinakita si Will, mayroon siyang kabuang credits na 5,817. Kailangan pa niya na 1,383 na credits para makapag-advance papuntang tower. Ang hindi inaasahang pangyayari, ang tuluyang nagpatigil sa combined hands-on exercise. May mga namatay at lahat ng yun ay mga profesor ng academy. Sa kabila ng pagsisikap ng mga natitirang guro, walang nagkaroon ng malubhang casualties sa mga estudyante. Base sa mga testimonya ng mga nakasaksi, naglabas ng mga wanted posters. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakukuha kahit anong lead. Hindi man lang naghintay na maghilom ang sugat ng karamihan. Patuloy pa rin ang pag-usad ng panahon. At lumipat ang eksena, the final test. Full marks in all subjects. Habang nag-uusap sila Professor Wertner, sinabi ng isa na, kalagitnaan pa lang ng finals pero wala pa siya kahit isang maling sagot. Kahit si Liana hindi nakakakuha ng perfect score. At sinabi naman ni Wertner na, maaaring mangyari na ito. Isang estudyante na honor student lang sa written test ang makakapasa. Ang makuha ang buong written at hands-on credits para sa isang estudyanteng hindi lang mahina, kundi tinuturing pang incompetent. At maka-advance sa tower ay isang bagay na hindi pa nangyayari kailanman. Napatingin si Professor Edward at ipinakita ang ibang result ng exam. Magic Biology Test, Will Serport, full marks. At natuwa nga si Wertner. At dumating ang isang babaeng professor. Sinabi nga nito na, magaling Wertner, mukhang malapit ng matupad ng estudyanteng tinulungan mo ang kanyang mga pangarap. At sumagot naman si Wertner na, Elisa Sensei, hindi pa tapos ang lahat. Marami pang pagsusulit. Hindi natin masabi ang mangyayari hanggang sa huli. At nagtanong nga itong si Elisa, kamusta ng estudyanteng pinag-uusapan natin ngayon sa academy? At tinignan nga nila ang kristal na bola. At nakita nila si Will na nag-aaral ng mabuti. Hindi lang basta nag-aaral, kundi ibinubuhos niya ang buong sarili niya sa kanyang ginagawa. At nagtanong ang kanyang kaibigan na si Colette, Will, ayos ka lang ba? At sumagot si Will na, ayos lang ako. Hindi rin siguro, pero bukas na ang huling written test eh. At sumagot si Colette na, pero yung combined hands-on exercise, nireschedule at isinabay sa finals, di ba? Na ibig ko sabihin, kahapon lang tinalo mo yung Navirus. At sumagot si Will na, oo, salamat kina Liana at sa iba pa. Nakuha ko na lahat ng hands-on credits, kaya hindi ko pwedeng sayangin ang kabutihan nila. At sumagot si Colette na, hindi yun ang ibig kong sabihin. At sinabi naman ni Rusty na, pero nakakuha ka na rin ng ilang credits sa practical, di ba? At sumagot si Will na, 5 credits lang mula kay Edward Sensei. Remedial class pa. Ang huling test ay may 6 na credits. Kahit isa na lang ang kailangan ko para makapasok sa tower, hindi ako pwede magpakampante. At sa puntong iyon, ang kabuang credits ni Will ay 7,199. Isang credit na lang ang kulang para maging 7,200. At napasabi nga itong si Rusty na, pero kung sobra kang magpupursige, at hinawakan nga niya ang buhok ni Will at hinila ang isang puting hibla. At sinabi nga niya ito, tignan mo, magkakaroon ka ng uban na ganito. At napasabi si Colette na, uy, anong ginagawa mo? At sumagot naman si Rusty na, anong ibig mong sabihin?
Tinatanggal ko lang naman ang mga uban niya. Matagal ko nang ginagawa yan para sa kanya. O baka gusto mo ring gawin. At napahiya nga si Colette at namula. Ano bang sinasabi mo? Gusto kong gawin yan? Hindi ah. Walang paraan na gagawin ko yan. Pero Will, masyado ka nang nagpapagod ah. Mula noong araw na natalo natin ng Grand Duke, parang ano bang nangyayari sa'yo? At sumagot si Will na, alam mo, sa tingin ko may isang maliit na tao sa expedition team na yun. May alam ba kayo kung sino siya? At sumagot si Rusty na, sa tingin ko kabilang siya sa Team Clan. Isang lahi ng maliliit na tao na hindi nakakagamit ng magic. Pero nag-iipon ng kalaman tungkol sa dungeon sa loob ng maraming henerasyon. Mula pa noong panahon ng Magic Queen, may kontrata na sila sa tower para tumulong bilang gabay sa pag-explore ng dungeon. At sinasabi rin na imposible na makausad sa mas malalim na palapag kung wala ang tulong nila. At napasabi si Colette na, ang dami mong alam ha? At sumagot si Will na, yung Pin Clan, parang kapareho ng kapangyarihan na yun. Pero yung pangkiramdam na yun, ano kaya yun? At lumipat ang eksena sa pagbisita ni Pin sa opisina ng principal. At sinabi nga niya dito na, hoy, pahinga na muna, nandito na ako. At sumagot ang principal na, matagal-tagal din tayong hindi nagkita, Pin. Mukhang matagal na expedition na naman ito ah. Gaano kalayo ang narating ninyo? At sumagot si Pin na, hanggang ika-49 na palapag. Grabe talaga si Aaron. Parang alipin kung magpatrabaho. Pero ito muna, may pasalubong ako para sa'yo. Ipinakita niya ang isang putong na espada. At napasabi ang principal na, ito bang sandatang tinutukoy ng mga mage killer? At sumagot si Pin na, oo. Nakatagpo kami ng ilang kahina-hinalang tao sa ika-40 palapag. At nakipaglaban kami sa kanila. At doon mismo, halos 20 high mage sa expedition team ang namatay. Napatahimik ang principal at nagpatuloy si Pin sa pagkukwento. Hindi sila kalaban na pwedeng pakawalan lang, kaya pinatay namin silang lahat. Pero sigurado ako, ang mage killer na iyon, hindi natural lang na nilalang mula sa dungeon. Malamang, may mga taong nagsasagawa ng eksperimento sa ilalim. At sumagot ang principal na, ibig mong sabihin, ginawa nilang sandatang ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang materyales, kasama ng mga nakuha mula sa mas malalalim na palapag ng dungeon. At sumagot si Pin na, pinapabalik ako ni Aaron sa dungeon para mag-imbestiga ulit. Ipapasa ko sa iyo ang pagsusuri nito. At sumagot ang principal na, pasensya na sa pagiging unreasonable niya. At sumagot si Pin na, ayos lang sa akin. Mukhang may kahina-hinalang tao sa likod ng lahat ng ito. Kaya mag-ingat din kayo. Ngayon, punta tayo sa main topic. Bigla siyang umupo sa mesa. Kuldron, bakit hindi mo ako sinabihan tungkol sa batang yun? Napangiti na lang ang principal at nagpatuloy si Pin sa pagsasalita. Ang mga wand ay nasa asakop ninyo at ang mga espada dapat ay nasa akin. At sumagot ang principal na, kasi dahil si Will ay isang estudyante sa aming academy at higit sa lahat, obsessed siya sa wand. Gusto niya makarating sa Magia Bander, kaya balak niyang umakyat sa tower. At nakangiti si Pin habang nakatingin sa principal. At ganoon din ang principal. Napasabi na lang si Pin na, ngayon lang ako nakakita ng espada na gustong maging wand. At sumagot ang principal na, oo, wala pang ganitong nangyari dati. Pero naniniwala ako na dahil dito, may mabubong epekto na hindi pa kailanman nakita. Hindi ba? At napasabi si Pin na, bruha ka talaga. At sabay siyang tumalon pababa mula sa mesa. Pero hindi ko rin naman kinaiinisan ng ganitong laro. Ipapaubaya ko muna siya sa inyo. Pero simula ngayon, makikialam na rin ako sa mga gagawin niya. At sumagot ang principal na, sige, gawin mo ang gusto mo. At ngumiti si Pin at sinabing, para ito sa pag-abot sa langit. At lumipat ang eksena kay Colette. Nag-aalala siya kay Will. At napasabi siya na, gising pa rin siya sa mga oras na ito. Sobra na yata ang pagpupursige niya. At ipinakita nga si Colette na may mga dalang pagkain para kay Will. At pagdating nga niya, dinatnan niya si Will na nakatulog na sa lamesa habang nag-aaral. Will, dinalag kita ng makakain. At sinabihan ko si Wagner Sensei at binigyan niya ako ng special permission na, pero nakita nga niya na tulog na itong si Will. At dahan-dahan niya naman itong tinakpan ng cloak
para hindi lamigin habang natutulog. Namumula ang kanyang muka. Will, tulog ka na ba? Habang tinititigan niya ang mga labi ni Will, may kung anong pumasok sa isip niya. Unti-unti siyang lumapit para halikan ito. Ngunit may biglang nagsalita. Anong ginagawa mo, Colette? At nagulat niya itong si Colette na mula halos hindi alam kung anong gagawin. At ipinakita nga dumating itong si Rusty. At napasabi na lang si Colette na, kailan ka pa nandyan? Hindi ganun ang iniisip mo ha. Nag-aalala lang ako para kay Will at tinatakpan ko lang siya ng cloak. At sumagot si Rusty na, ganun ba? Para kasi nga halikan mo siya. At pasensya na kung mali ang pagkakaintindi ko ha. At ayun na nga, pinakita na si Colette talagang namula. Hindi na alam kung anong gagawin niya. Napasabi na nga lang ito na, pero totoo na nag-aalala ako sa kanya. Pagod na si Will, pero pinipilit pa rin niyang sarili niya. Lagi siyang sugatan. Kinamumuyan ko mga Magia Bander dahil sa sumpa ng Alvis Bina ng Ice Princess Wand na iniligay ni Alparia sa kanya. Matagal na siyang hinahabol ni Will, pero siya naghihintay lang sa tower. Kaawa-awa si Will. At sumagot si Rusty na, totoo, pareho tayo ng nararamdaman. At lumipat ang eksena kay Elparia sa tower. Habang naglalakad sila, nagtanong ang kanyang assistant, anong problema, Elparia? At sumagot nga itong si Elparia ng wala. At biglang dumating ang isang grupo, si Elnor. At sinabi nga nito na, at para sa isang taong laging nakakulong, bakit ka lumabas ngayon? Uulan ba ng yelong sibat bukas? O ano? At sumagot si Elparia na, palagi kang naghahanap ng away sa akin ha? Ganon ka ba kasama ang loob sa akin? Dahil natalo ka sa magic contest laban sa akin, Elnor? At sumagot si Elnor na, dahil lang yung debitado sa Ice Magic. Kung ibang ginamit ko, panalo ako agad. At biglang may sumingit na, hey! At eto nga si Seo. Nagtataka ako kung bakit ang ingay. Kayo pala! Dadaan ako, umalis kayo. At sumagot nga etong si Elparia at Elnor nang, ikaw ang umalis, barbarian. At habang naglalakad nga etong si Seo, natawa siya. Hindi ba kayo tumitingin sa salamin? At napasabi naman etong si Elparia na, ano ang ginagawa niyo dito, Elnor? At sumagot etong si Seo, wag mo akong tanungin. Malamang pareho lang tayo ng dahilan kung bakit nandito. Terminaria na kasi. Kailangan kong maghanda. Ritual ito sa pagtatapos ng taon at halos tapos na rin ang barrier. Tignan natin kung ilang kapaki-pakinabang na tao ang darating sa susunod. At lumipat ang eksena sa loob ng academy. Si Professor Edward nasa kanyang silid, nakatingin sa Magic Source History Final Test. At kinabukasan, lumipat ang eksena. Isang estudyante na pasabi na, huling araw na, pero si Edward Sensei ang gumawa ng test. Parang serpent test to. Ang hirap nito. At sumagot ang isa na, parang 3 exam ng sabay-sabay. Baka hindi ako makapasok sa tower. At pumasok si Professor Edward. Tumahimik kayo, magsisimula ng final test. Pero may sasabihin muna ako. Isang tanong lang ay ibibigay ko. Lahat ng 6 na credits, ibibigay ko sa makakasagot sa tanong na iyon. Wala akong sasagutin na kahit anong tanong. At ipinamigay na nga ang test papers. At sinabi ni Edward na, ipakita ninyo ang natutunan ninyo sa loob ng 6 na taon sa academy na ito. Simulan na! At ipinakita ang tanong, what is magic? Nagulat ang lahat at sinabi ng isa na, ito ay tanong na humihingi ng paliwanag kung paano ginagamit ang magic at kung paano tayo kumukonekta dito. Nakaraniwan ay ginagawa natin ng hindi natin namamalayan. Kailangan nating ilarawan ang pakiramdam na iyon gamit ang salita. At sumagot ang iba na, hindi madaling ilagay sa salita, pero baka kaya ko itong sagutin. At tama nga, ang mga mage at elf, maaari nilang maabot ang sagot, pero ang iba, hindi kailanman. At kung ganun, ang isang incompetent, at sa isip nga ni Will, hindi ko ito masusolusyonan mag-isa. Ito na ba ang katapusan? Hindi na ako makakakit sa tower. Ang pangako ko kay LP. At doon, napasabi na lang siya sa kanyang sarili na, huwag kang susuko. Para sa akin, ang magic ay isang inspirasyon. Isang himala na kahit anong gawin ko, hindi ko maaabot. Isang bagay na parehong maganda at malupit. Ang magic ay bunga ng pagsusumikap. Naniniwala ako na hanggat hindi ako sumusuko,
may kapangyarihan na masihigit pa sa magic. Kaya ako, bilang isang espada, at lumipat ang eksena kay Professor Wertner. Sumugod siya sa silid ni Professor Edward. Ed, anong klaseng exam yun? Anong klaseng tanong ang binigay mo? At sumagot nga itong si Edward na, anong ibig mo sabihin? Ang ginawa ko lang ay magtanong tungkol sa pinakamalaga, ang pinakapundasyon ng pagiging isang mage, at ng mga nagnanais sumakit sa tower, na halos 40% ng mga estudyante ang nagkakamali, ay isang bagay na talagang nakakalungkot. At sumagot nga itong si Wertner na, hindi yun ang tinatanong ko sa iyo. Ang tanong na yun ay malinaw na nakatuon sa isang estudyante. Bilang isang professor, paano mo nagawang gawin ng ganong kabalbalan? Tinulak ni Edward itong si Wertner. Kayo ang may problema. Ano bang gusto niyong mangyari? Sa pagpapaintulot sa isang taong hindi marunong gumamit ng magic? O bakit sa tower? Anong magagawa niya sa Graveyard of Wands? Gagamitin niyo ba siya bilang eksperimento? Hindi ito biro. Sa mundong ito ng magic, hindi magiging wand ang isang espada. May mali sa inyo. Ikaw at ang principal. Ipinakita ang listahan ng mga estudyanteng bumagsak. At napasabi nga dito na ang pag-agaw sa pangarap na hindi niya maaabot. Iyon na lang ang magagawa ko para maibsan man lang kahit papano ang kanyang paghihirap. Ipinakita, Will Serport, total credits 7,199. Qualification for advancing to the tower not met. Ipinakita si Will, umiiyak, hindi niya matanggap ang nangyari. Nawala ang pag-asa niya para sa kanyang pangarap. At lumipat ang eksena. Si Will ay nakaupo sa isang parke. Mababakas sa kanyang mukhang matinding kalungkutan. At dumating nga itong si Rusty. Will, inayos ko na ang goggles mo. Iniwan ko na dun sa kwarto natin. Will. At sumagot nga itong si Will na, Rusty, napakasama ni Professor Edward. Walang paraan na masasagot ng isang incompetent tulad ko ang ganong tanong. Ang magbigay ng ganong tanong, napakasama niya. At doon, nagsimula ng tumulo ang kanyang mga luha. Napaka-ridiculous. Napakasama niya talaga. Pasensya na. Pasensya na, LP. At doon nga ay tumabi na sa kanya si Rusty. At sinabi nito na, alam kong wala akong masasabi ngayon na makakapagpagaan sa'yo. Pero sasabihin ko pa rin, lagi ako nandito para sa'yo, Will. At doon, humagulgol na si Will sa iyak. At lumipat ang eksena sa terminarya. At dito nga makikita sina Ignore, Liana at si Colette. At sinabi ni Colette na, Liana, may balita ba kay Will? At dito nga ay buong araw na nila siyang hinahanap mula nang matapos malaman ang resulta ng exam. At sumagot si Liana na, wala, hindi namin siya mahanap. Hinanap na namin siya ni Ignore sa lahat ng lugar. Pero, at sumagot si Ignore na, kahit sa dorms, wala siya. Malamang nasa labas siya ng academy. At napasabi si Colette na, Will, nasaan ka na? At biglang may sumingit. Ang mga estudyanteng hindi makakakit sa tower, karaniwan, nawawalan ng pag-asa at umaalis sa academy. At eto nga si Julius. Hindi ba normal na nangyayari yan tuwing ganitong panahon? Nakakainis lang na madamay pa kami sa paghahanap sa isang incompetent. Hayaan nyo na lang yung mga walang kwentang tumakas. At biglang nagalit etong si Ignore. Bawiin mo ang sinabi mo. Huwag mong insultuin ang kaibigan ng isang elf. At sumagot si Julius na, mukhang nagbanding kayo sa dungeon ha. Elf ka pa naman. O baka naman mas tamang sabihin na nahawa ka na rin sa kanya. At nagalit nga itong si Ignore. Anong sinabi mo? At bigla namang winasiwas si Julius ang kamay ni Ignore. At itinaboy ang wand na nakatutok sa kanya. At sinabi ni Julius na, sa Magic Academy na ito, sa mundong ito, ang magic ang lahat. Kahit gaano pa siya kagaling sa dungeon, walang lugar ang isang espada dito. At sabay tumingin si Julius kay Zion. Ano yun, Zion? Bakit ganyan ang tingin mo? Hindi mo ba siya tinuturing na kaaway katulad ko? At sumagot nga itong si Zion na, tama ka, naiinis ako dahil balak ko siyang talunin gamit ang sarili kong kamay. At ngayon, wala na akong pagkakataon para gawin yun. At hindi ko yung matanggap. At biglang dumating si Professor Wertner. Anong ginagawa ninyo dito? At sumagot itong si Colette na, Professor Wertner,
Hinahanap po namin si Will. Hindi po namin siya mahanap kahit saan. At sumagot si Professor Wertner na, ako nang bahalang maghanap kay Will. Kaya umalis na kayo. Ngayon ang huling araw ng taon, ang terminarya. Mag-enjoy na lang kayo. At lumipat ang eksena sa mismong festival. At sinabi ng announcer na, Festival na! Kamusta sa inyong lahat sa buong mundo? Maligayang pagdating sa New Year's Eve celebration. Ngayong taon, dito sa Regarden, ang lungsod ng Magic, ginaganap ang pinakamalaki at pinakamahalagang festival at seremonya ng taon. Ako ang inyong announcer, si Clary, isang elite high mage ng tower. Ako si Clary Serra, 26 years old at single. Kahit katapusan na ng taon, nandito pa rin ako. Trabaho, trabaho, trabaho. Ang laki ng agwat ko kumpara sa mga masayang pamilya at magkasintahan na nakikita ko. Nakakaiyak na. Nang subukan kong yayain ng mga kasama ko, sinabihan lang ako na mas mahalaga ang mga estudyante nila. Grabe sila. Hoy, ikaw na nakikinig, Wertner, Edward. Tayong tatlo lagi ang magkakasama nung estudyante pa tayo. Paano ninyo nagawa to sa akin? Hindi ko ito makakalimutan. Pasensya na. Nadala lang ako. Bago pa ako tuluyang mapaya sa buong mundo, hayaan nyo akong ipakita sa inyo ang napakagandang tanawin sa harap ko. Tama, ngayon ang terminarya, ang araw kung kailan muling binubuo ang Great Barrier na nagpoprotekta sa kalangitan. Noong unang panahon, walang kaalaman ang sangkatauhan tungkol sa kalangitan at ang mundong ito ay nababalot ng kadiliman. Dumating ang mga mananakop mula sa langit na naghahasik ng pagkawasak sa buong lupain. Napakaraming buhay ang nawala at nang tuluyan ng lamunin ng desperasyon ang lahat. At sa pamumuno ng ating pinagmulan, ang Magic Queen na si Mercedes, 5 dakilang mage ang nagselyo sa kalangitan at itinaboy ang mga mananakop. Sa araw na ito, 500 taon nang nakalipas, ang Great Barrier na nilikha ng Magia Bander ay bumuo ng hangganan na naghihiwalay sa atin mula sa kalangitan. At hanggang ngayon, patuloy tayong pinoprotektahan nito. At ipinakita nga dito na nag-cheer ang mga mamamayan nito sa tuwa. At napasabi naman sa isip niya si Iris na ang bisa ng barrier ay tumatagal lamang ng 1 taon. At sa katapusan ng bawat taon, isang panibagong Great Barrier ang muling binubuo. Kapag bumagsak ang barrier, iyon ang magiging katuparan ng alamat. Hindi maaaring magkamali, hindi maaaring mabigo. At sinabi ni Lodge na, walang kakaiba dito sa lupa, kamusta ang kalangitan? At sumagot na, wala rin kakaiba sa kalangitan. Walang senyales ng kahina-hinalang presensya o anumang kakaibang galaw ng magic. Clear ang lahat, ready na po tayo, sir. At sumagot si Lagwell na, oras na, Sir Cariot. Mahigpit na hinawakan ng 5 Magia Bander ang kanilang mga wands. Simulan na natin ang boundary party. Naglakad ng mga Magia Bander papunta sa entablado. Sinabi ng announcer na, halina! Lahat tayo, salubungin natin sila ng isang maluwalhating awit. Ang mga Magia Bander ay papasok na sa entablado. Nag-cheer ang lahat ng tao para sa kanilang mga idolo. Sinabi ng announcer na, sa oras na ito, may ilan sa inyo ang nakaranas ng pagkadismaya. May ilan na nababalot ng depresyon. Pero nakikiusap ako, itaas ninyo ang inyong mga ulo. Habang sina Will at Frosty ay nakamasid mula sa parke sa malayo, napasabi si Will na, LP, at sinabi ng announcer na, ngayon, itaas nating lahat ang ating mga wands. Tulungan din natin na buhati ng kalangitan. At sabay-sabay nga nilang itinaas ang kanilang mga wands. At sinabi ni Aaron na, simulan na natin. Grand Technique, Wendes Terminaria. At bumilang ang announcer. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Paalam sa taong lumipas kahapon. Maligayang pagdating sa bagong taon. Naway sumaatin ang basbas ng Magic Queen na si Mercedes. Binabati kita, Regarden. Maligayang pagdating sa isang panibagong mundo. At habang nakatingin sila sa kalangitan, biglang may lumitaw na kakaibang magic. Isang dark magic na sumulat ng mga salitang Happy New Year sa kalangitan. Nagulat ang mga tao. Ano yun? Bahagi ba yun ng selebrasyon? At sumagot ang isa na,
Hindi, walang ganito nung nakarang taon. Sumigaw si Ladj na, bakit ang daming magic circle? Bilisan niyo at alamin kung anong sanhi nito. Paglingon nga niya sa likod, ano to? Nakita niya ang mga halimaw na bumababa mula sa kalangitan. Paglapag ng mga ito, agad silang umatake sa mga tao sa lungsod. At sinabi ng mga kalaban na, sa muling pagbuo ng Great Barrier, naubos ang magic power ng mga Magia Bander. Sa ngayon, wala silang magagawa. At sumagot nga si Hades sa pamamagitan ng kapangyarihan. Isinulat niya ang mga salitang, kung ganon, mula ngayon, magsisimula na ang slaughter party. At lumipat ang eksena kay Will. Habang nakamasid mula sa malayo, napasabi siya na, ang mga iyon, hindi kaya ang magic circle ng gate na nakita natin sa 15 floors? Lumipat ang eksena sa lungsod. Pinapatay ang mga tao. Winawasak ang mga gusali. At sumigaw ang isang sibilyan. Mga dinobolos iyon! At may halimaw mula sa mas malalim na palipag dito sa ibabaw. Tumakbo kayo! At sinabi ni Clary na, Ladj, ilalabas ko ang mga pandepensa. Bilisan mo incantation. At sumagot nga itong si Ladj na, aasa ako sa iyo. Maganda kayo. Harangin ang kalaban. Gumamit na ng spell si Clary. At sinabi pa nga ni Ladj na, simulan na incantation. Ang mga guardian ni Clary ang magsisilbing vanguard. Ipaabayan ninyo sa kanilang unahan. At diretsong sumugod si Ladj sa mga halimaw at pinakawalan ng isang napakalakas na spell. Isang atake na agad tumupok sa mga kalaban. Habang nakamasid ang mga tao, mga sibilyan at mga estudyante, napasabi sila na, ano to? Ang dami ng guardians. Agad nilang napigilan ng surprise attack. At sinabi ni Liana na, sila ang mga high mages ng tower, si Clary at si Ladj. At sinabi ni Ladj na, isipin mong may magtatangkang lapastanganin ng sentrong lungsod, ang tahanan ng Magia Bander. Napakalaking kahangalan. Hanapin ninyong pinagmulan ng mga magic circle. Ang may kagagawan nito, naroon lang yan. Siguraduhin ninyong mauhuli sila. At biglang ipinakita ang halimaw. Ang inatake nila. Ngunit hindi man lang ito nagalusan. Napasabi si Ladj na, nakaligtas sa ganong kalakas na atake. Visit ka, eto, subukan mo. At muli nga siyang umatake. Ngunit walang nangyari. Napasabi siya na, bakit ang magic ko? Bakit walang epekto? At sumigaw si Clary na, Ladj, lumayo ka dyan! Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, hinati ng halimaw ang katawan ni Ladj. Ganon lang siya kabilis pinatay. At napasigaw na nga lang sila na, magpadala ng reinforcement. Hindi namin siya mapigilan. At sa isip ni Clary, hindi gumagana ang magic. Walang epekto. Hindi. Pinapawalang bisa ito. Pati ang mga guardian ko naubos na rin. Ang espada na iyon, hindi kaya. At sa isip ng principal, napasabi siya na, sila kaya ang mga mage killer? At sinabi ng principal na, hindi natin mapipigilan ang paglusob ng mga halimaw. Papunta na ang tower garrison sa lungsod. Pero kalahati na nito ang nawasak. May mga sibilyan na rin nasawi. Ano ba ang mga nilalang na iyon? At sa isip ng principal, napasabi siya na, ang mage killer na dinala ni Finn at ng kanyang grupo, ang espadang iyon, posible bang naparami na ito? At ginagamit na ngayon sa labanan. At napasabi pa ang principal na, ibig bang sabihin ng paggamit ng gate na ang kalaban natin ay ang taong hinahanap na lumitaw noong pinagsamang exercise? Pero imposibleng isang tao lang may kagagawa nito. Masyado itong maayos na plano. At may sumigaw na, Principal Cauldron, dapat magpadala rin ng reinforcement ang academy papunta sa lungsod. At sumagot ang principal na, wag nating gagawin iyon. Isang pag-atake sa ganitong timing, pagkatapos mismo ng terminarya. Ibig sabihin, ang tunay na pakay ng kalaban ay... At biglang may sumigaw na, Principal, may namataang halimaw sa loob ng academy. At sa isip ng principal, gaya ng inaasahan, ang kaguluhan sa lungsod ay isang panlilin lang. Sumigaw siya na, protektahan ang tower! At lumipat ang eksena sa tower sa mga Magia Bander. Sinabi ni Aaron na, ang target ng kalaban ay tayo. Nagulat ang iba, ha? At sinabi ni Sarisa, dahil sa pag-deploy ng Great Barrier, malaki ang nabawas sa magic power ng bawat isa sa atin.
At sumagot si Elnor na ang terminarya lang ang araw sa buong taon kung kailan pinakamahina ang mga Magia Bander. Hindi ko alam kung sino ang may pakana nito, pero malinaw na iyon ang tinatarget nila. At nagsalita si Lagwel na, "Kariot, sir, dapat na tayong pumunta bilang reinforcement. Kung wala tayong gagawin, may mga taong inosenteng mamamatay. Kailangan na nating gamitin ang kapangyarihan ng mga Magia Bander." At biglang nagsalita si Aaron, "Manahimik ka, Lagwel. Gusto mo bang susunod na mawasak pagkatapos ng mga mata mo ay ang lalamunan mo? At tumahimik ka. Huwag kang gagawa ng kahit anong hindi kinakailangan. Isang dungis ka sa aking reputasyon." At nagsalita si Zeo, "Kung ganon, ano ang gagawin natin, geezers? Manonood na lang ba tayo habang may nangyayari?" At sumagot si Aaron na, "Ipinagbabawal ko na kahit isa sa mga Magia Bander ay umalis sa lugar na ito. Kapag nawalan tayo ng kahit isa sa mga wand at bumagsak ang Great Barrier, ang mga mananakop mula sa langit ay bababa sa atin. At kapag nangyari yun, hindi lang ang Regarden, kundi ang buong mundo ay masusunog hanggang sa maging abo. At iyon ang nag-iisang bagay na hindi natin kailanman dapat hayaan mangyari." At lumipat ang eksena. Napasabi ang dalawang kalaban na may pakana ng kaguluhan, sina Marze at si Headless. Hindi lumalabas ang mga Magia Bander, ha? Kahit pa inilatag na natin ang mga pain para sa kanila. Kahit pa sana lumabas na lang sana sila sa sarili nila. Matagal na natin silang tinapos. At sumagot si Headless habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Sinulat nito na, "Kung ganon, panoorin na lang natin ang palabas na ito." At sa gitna nga ng kaguluhan, habang unti-unting nawawasak ang lungsod at walang makapigil sa mga halimaw, may isang sigaw ang umalingaw-ngaw. "Mama!" Isang bata, umiiyak, humihingi ng tulong, at sa kanyang harapan ang kanyang ina na nabagsakan ng gumuhong gusali at hindi na makagalaw. At sa harap nila, isang halimaw na papalapit, handang pumatay. Wala silang magawa, wala silang matakbuhan. At nakita iyon ni Iris. Agad siyang kumilos, umatake siya gamit ang magic. Ngunit hindi ito tumalab. Walang epekto ang kanyang spell. At wala rin siyang magawa. Sumigaw na lang ito ng, "Hindi! Tumigil ka!" At sa mismong sandaling iyon, isang atake ang dumating mula sa hindi inaasahan. Sa isang iglap, naputol ang kamay ng halimaw. At sa malayo, nagtaka ang mga kalaban, sina Marze at si Headless. May nakaatake sa mga halimaw nila. May kayang umatake sa kanila. At doon nga, ang isang taong matagal nang minamaliit, ang isang taong walang magic, si Will. At sa unang pagkakataon, may isang halimaw na sugatan dahil sa kanya. Pero sapat ba yun para pigilan ang bangugot na ito? O ito pa lang ang simula ng tunay na laban? Abangan ang susunod na episode ng Wistorya dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.